Hello, good morning. So Ed, for today natin para sa araw na to, no, kung madalas kang dumadaan ng SLEX, kagaya ko dahil nga nag-on-site work tayo, no, pakinggan mo tong personal payo o personal opinion ko, no. Hanggat maaari, wag kang maglo-load ng sobrang malaking amount dun sa RFID wallet mo, dun sa AutoSip wallet mo, no, dahil may mga pagkakataon na merong mga entry points sa mga toll plaza ng SLEX na hindi gumagana yung yung RFID reader, no. So in short, kapag hindi kasi nabasa yung RFID mo sa entry point mo, no, malaki ang chance na talagang babawasan ka nila simula dun sa pinakamalayo. Like nag-entry ka sa Southwoods, nag-exit ka ng C5, kaso nag-entry ka sa Southwoods, hindi nabasa yung RFID mo. So in short, sisingilin ka from Calamba to C5. So malaki yan, no? So pwede mo naman i-contest. However, syempre naging abala sa'yo. Minsan naman nakakaligtaan mo na yung follow-up. So in short, malaking bawas yun sa atin. Pera din naman yun at hindi mahirap kitain. No? Sobrang hirap kitain ng pera, no? So kahit sabihin natin barya siya 50, hindi pa rin naman siyang barya. May bibili mo siya ng something. Kaya hanggat maaari, no, ang personal payo ko lang naman, personal opinion, no, huwag kang maglo-load ng sobrang malaking amount. Kung pwede mong computein kung magkano yung maging toll expenses mo, mas maganda. Okay, so yun lang yung aking personal payo or personal opinion. Kung nagugustuhan mo yung mga content ko, huwag mo kalimutan like and follow ako sa aking Facebook, i-follow mo ako sa TikTok, at mag-subscribe ka na rin sa Ed for Today ko sa YouTube. Yun lamang, salamat!